Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Medyo okay na ang pakiramdam ko kanina. Disappointed ako kasi yung tatlong itlog nitong naglilimlim na ito, nabasag. Kiti na, buo ng kiti. Dahil sa kagagawan ng tandang ko na yung hybrid kong Brahma. Kahapon, isa ang nabasag dahil din sa kagagawan ng inahin na hinahabol-habol ng tandang. Diyan siya pumunta. So, nakipag-agawan diyan sa inahin. Kaya sayang yung isa, kiti na rin. So, bali apat na ang nawawala dun sa nililimliman niya. Ito, ang original na nililimliman niya, 16. Pero may napisa na, so nandun na sa growing pen. Meron pa dapat akong hinihintay na 11. Pero apat na nga yung nawala, so 7 na lang yung nandyan. Sayang man, pero wala akong magagawa kasi may fault din ako doon. Dahil originally, 10 ang inahin na to. Pero nagbawas ako ng nagbawas hanggang naging 3 na lang sila. Dahil yung mga inahin na yon ay medyo matanda na. Hindi pa naman matandang-matanda. Pero ang nangyari kasi, kahit na 5 ang baki dyan, ayan meron baki dyan. Hindi naman sila sabay-sabay na nangingitlog. So okay lang na 5 lang yung baki dyan. Pero nung nagbawas na ako, sobra-sobra pa ang baki kasi nga 3 na lang sila. Ang nangyari, meron pa ring umaagaw ng baki. Kasi nga, 2 taon na yung ibang inahin ko dyan, na kailangan na talagang palitan ko na rin. Kasi kahit na maganda pa yung pangingitlog nila, yung ugali nila parang nagbabago. Hindi na kagaya nun na maayos silang mangitlog, alam nila yung baki nila. Tapos, kung saan sila nangitlog nun dati, doon din sila. Ngayon, gusto nila, nakikidoble-doble kung saan may naglilimlim, kung saan may nangingitlog, doon sila dumodoble. Kaya nagkal ako. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko pinalitan kaagad ng bagong inahin yung mga inalis kong inahin. Para sana merong pair yung tandang. Bata pa yung tandang. Mga 6 months pa lang niya. Kasagsagan ng gustong-gusto niyang talagang mag-mate. Medyo nag-slow down din kasi ako sa pagpapapisa. Kaya wala akong napili na gagawin ko ulit na inahin. Gusto ko na nagko-cross-cross ako para hindi mag-inbreeding. Para ako yung nagpo-produce ng mga inahin ko. Yung 2 inahin na bagong pisa, yun ang hinahabol-habol niya ngayon. Na ayaw pa rin naman nila kasi siyempre naman bagong pisa, hindi pa nila gusto talaga. Hindi pa sila nakakapahinga. Kaya, hinahabol-habol niya. Ngayong umaga, dahil yung 2 inahin, nandun na sa growing pen, nilagay ko na. Inihiwalay ko nga para hindi nila doblehan yan, no? Ang ginawa ng tandang, siya yung pumunta dyan at inaaya niyang mangitlog ito naman. Kasi nung minsan nakita ko, pinilit niyang mamate, so nagtagumpay siya. Kasi nga, ang laki-laki ng katawan niya, kayang-kaya niyang hilahin yan at adaganan. So, ngayon, inaaya-aya niyang mangitlog. Inaaya-aya niyang mangitlog. Pumunta ngayon siya dyan sa baki. Yung itlog, imaginin mo yung laki ng katawan ng tandang. Ang laki. Tapos, natapakan niya yung 3 itlog. Mabuti na lang na agad ko nung kumutak-kutak ito, pumunta ako, nakita ko 3 itlog yung nabasag na. So, nang hinayang ako, naging ulam na lang sila ng aso. Iniluto ko na lang para maging ulam ng aso. Awang-awa ako dun sa mga kiti. Pero wala akong magagawa. Fault ko rin naman kasi dahil hindi ko napalitan kaagad ng bagong inahin. At hindi ko rin inihiwalay yung tandang sana abang naglilimlim ang mga ito para hindi siya nagiging aggressive. Lesson learned, dapat pagka meron inahin na naglilimlim at kaunti lang sila tapos may tandang na aggressive, ihiwalay yung tandang, no? Para hindi mapahirapan yung mga inahin at hindi rin masira yung mga itlog. At yung mga bagong pisa na inahin, ihiwalay din, pahingahin sa ibang bahay, sa ibang kulungan para hindi pipilit-pilitin ng tandang. Noon kasing una, hindi ko pinapractice yung ganyan na yung paghihiwalay ng tandang, paghihiwalay ng mga inahin, ganyan, dahil marami sila. Dahil pagka may naglilimlim, walang pakialam yung tandang. Walang pakialam yung mga inahin na iba na may naglilimlim. Hindi sila nagdodoble-doble dahil may kani-kanya silang mga baki, maayos pa. Maayos pa yung pangingitlog nila, paglilimlim nila, so maayos pa.
At hindi rin sila pinipilit-pilit ng tandang kung sino man yung gusto niyang pilitin dahil marami sila. 10 inahin, isang tandang lang siya, so kontento lang siya. Unlike ngayon na 3 lang itong inahin ko, tapos sabay-sabay pa silang ng itlog, naglimlim, nagpisa sabay halos magkasunod yung dalawa. So itong tandang ngayon, very aggressive siya. Kaya nga may ratio ang tandang at saka inahin. 5 inahin sa isang tandang hanggang 7. Yung 10, medyo hindi na sana yun. Ano? Kaya lang, sa akin kasi noon, dahil okay lang naman yung tandang, malakas siya, at magandang pangingitlog nila mga bata pa, okay lang na 10 sila dyan noon. Pero ngayon, at 3 lang sila, maiistorbo ang paglilimlim, pangingitlog, at pati rin yung likod ng mga inahin, mapapahirapan dahil syempre, sila ang gagamitin ng tandang. So, andyan na yung tandang, at saka yung 2 inahin. Yan, hindi ko masyadong maibukas ito kasi baka tumakbong palabas itong tandang na laki-laki, di ba? Laki ng katawan niya. So, yan, 3 na sila dyan. At naririnig ko yung sasarado ko muna. Kasi baka lumipad silang 3, mahirap. Yung inahin na yan, naririnig ko kanina kumakakakakak. So, mga 1 week pa yan siguro, mangingitlog na ulit. Hanggang dito na lang at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, yung mga subscriber ko, both old and new, yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat sa inyo, malaking tulong yun sa channel ko. At open naman yung button ng super thanks, pwede naman magbigay kayo doon kung gusto nyo. At salamat ng marami in advance. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.